So pag-usapan natin yung parts and functions of the respiratory system. Pakisundan lang yung bilog dito. Ayan, ay nagmula sa ilong or bibig, nababa, papunta sa lungs. So yan yung dinadaanan ng hangin kapag humihinga tayo. Ang huling destination yan is sa alveoli. Dito yon. Dinadala siya doon ng bronchioles. Simulan natin sa umpisa. Saan ba unang pumapasok ang hangin pag nahinga tayo? Siyempre sa ilong. Or tinatawag nating nose. Nakikita niyo dito, example is nag-i-inhale yung kung kanina mang ilong yan. And yung ilong dito is may buhok-buhok. Lahat naman tayo may ilong yung buhok natin eh. Mapalalaki ka o babae. So pagpasok ng hangin sa ilong mo, dito siya pupunta sa nasal cavity. May empty space dyan sa loob ng ilong natin. Yan. Napansin nyo parang mamasa-masa, di ba? So may reason kung bakit basa yan. Ang purpose kasi ng nasal cavity is kailangan niyang gawing basa o moist yung hangin na papasok sa lungs natin. Kasi hindi pwedeng malagyan ng tuyong hangin yung lungs natin dahil pati yung lungs natin matutuyo kapag hindi basa yung hangin na pumasok sa kanya. So, nako-cover siya ng tinatawag nating mucous membrane. Pag sinabi nating mucous, ito yung parang bagay na parang uhog or malagkit. Pag sinabing membrane, pambalot. So, nababalot siya ng bagay na malauhog o malagkit. Parang sipon. So, ang purpose nun is basain yung hangin na napasok. Pangalawa, kung titignan nyo, mapula siya, di ba? Ang reason kung bakit mapula siya is marami siyang ugat sa loob. So, ang purpose ng ugat na yan is, hindi ba sa loob ng katawan natin mainit? So, yung dugo na dumadaloy dyan, na nanggagaling sa loob ng katawan natin, mainit din. That way, yung hangin, bago siya pumasok sa lungs, maiinitan din siya. So, dalawa na yung ginawa ng nasal cavity. Right? Ginawa niyang moist, and then, ginawa niyang warm yung hangin bago pumasok sa lungs. And then kung itatanong niya sa akin kung ano yung kulay yellow na yan, ang tawag dyan is olfactory nerve. Siya yung responsable sa sense of smell natin. So, ibig sabihin, pag may naaamoy kang bagay, ibig sabihin may mga molecules na kumakapit dyan sa olfactory nerve natin. Example, umutot yung classmate mo, o nandun ka sa banyo, naamoy mo yung tae mo, ibig sabihin may molecules ng tae mo na lumipad at nakapasok sa ilong mo, dumikit sa olfactory nerve, kaya naaamoy mo yung mabaho. Kung naaamoy mo naman yung niluluto ng kapitbahay, amoy bawang, example, ibig sabihin may mga molecules ng bawang na pumasok sa ilong mo na kumapit sa olfactory nerves mo. Hindi natin ito makakonsider na part ng respiratory system. Ito lang yun. Ito yung butas ng ilong, tinatawag natin siyang nares, and then papasok yung hangin, mapupunta sa nasal cavity, and then diretso papasok sa susunod na part natin, which is pharynx or throat, passageway that leads from the oral and nasal cavity to the esophagus and larynx. So dito, ayan yung nasal cavity. May nasopharynx, oropharynx, and hypopharynx, pero hindi nyo kailangan tandaan yan, hindi yan lalabas sa exam nyo. Ang kailangan nyo lang tandaan is, dito siya sa lugar na to. Kasi sa baba, may tinatawag tayong trachea at saka esophagus. Magkaibang daanan yan. Dito, sa pharynx or throat, pwedeng dumaan dyan yung hangin na hinihinga mo, yung pagkain na kinakain mo, at saka yung tubig na iniinom mo. Sama-sama sila dyan. Pero pagdating dito, sabi ko nga, may dalawang butas dyan, maghihiwalay sila. Isa, daanan lang ng hangin, isa, daanan ng pagkain. O kaya tubig, o kaya kung ano man yung nilulunok mo. Okay? So dito, ulitin ko sa pharynx, daanan yan ng pagkain, tubig, at saka hangin. Bago sila maghiwalay. Pag-usapan muna natin tong epiglottis. Ang epiglottis kasi, nandun siya mismo nakakabit sa larynx. So, pwede natin masabi na part siya ng voice box. Pero, since napaka-importante ng role niya, bibigyan natin siya ng sarili niyang segment. And ang epiglottis, part siya ng respiratory system and part din siya ng digestive system dahil sa trabahong ginagawa niya. So, ito yung epiglottis. Pag may minsan sinisilip niyo yung bibig ng classmate yung pag nahikab, may makikita kayong mas maliit na parang dila din sa loob, no? So, kung magtataka kayo kung ano yan, yan yung epiglottis natin. So, the main function of the epiglottis is to seal off the windpipe or trachea during eating so that food is not accidentally inhaled. So, self-explanatory na yun.
sinasarahan niya yung windpipe para hindi pumasok sa daanan ng hangin yung pagkain. So, ito yon. Tignan niyo mabuti itong nakain ng pizza, saan dumadaan yung pagkain pag nilulunok niya. Anong tawag dito ba? Sa trachea ba o sa esophagus? Tignan niyo. Okay, sa esophagus siya dumadaan. So, kung titignan niyo rin dito yung x-ray, meron parang flap ng maitim dito, no? Na bumababa tuwing lumulunok siya. Yun ang tinatawag nating epiglottis. Bumababa siya kapag nalunok. Kasi, pagdating ng hangin, ng pagkain at ng tubig dito sa part na to, maghihiwalay na sila. Yung isa pupunta sa trachea, isa pupunta sa esophagus. Ulitin ko, yung pagkain at saka yung pagkain at tubig at saka yung hangin, magkaiba ang dadaanan yan pagdating nila, paglagpas nila sa pharynx. Okay? Yung hangin pupunta yan sa trachea at yung pagkain at saka tubig pupunta yan sa esophagus. So, ang purpose ng epiglottis is pigilan niya yung mga pagkain, yung laway, tsaka yung tubig na pumasok sa trachea dahil hangin lang ang pwedeng pumunta sa trachea. So, ito yon. So, pag lulunok ka, may bumababa dyan, yun yung epiglottis. Para yung pagkain, walang ibang pupuntahan kundi dito sa part na to, yan, ito na yung esophagus. Dito mapupunta yung pagkain at hindi siya papasok dito. Hindi siya papasok sa trachea. Ito, tignan nyo. Ayan yung epiglottis, sumasara siya. Ginagay niya yung pagkain papunta sa esophagus. So, paano naman kung dun sa trachea or sa windpipe, kung saan dapat hangin lang yung nandun, paano kung may nakapasok na tubig o kaya pagkain? So, dito, makikita natin yung example. So, ito yung tamang daanan, papasok siya sa esophagus. Pero ito, siguro mais yan, pumasok naman sa trachea natin. So, kusa tayong makakaramdam ng pag-ubo dyan, ang tawag dun is gag reflex. Mararamdaman mo na nauubo ka para matanggal yung mga bagay na pumasok sa trachea mo. Tingnan natin ulit dito ito yung mais, pag ubo mo, tatalsik palabas yan. Ayan, nakita nyo natatanggal. So, yun yung paraan ng katawan natin para linisin yung trachea or yung windpipe if in case may nakapasok na foreign body. Next is the larynx. Kagaya ng pharynx na tinatawag din natin minsan na throat and kagaya ng trachea na tinatawag din natin minsan na windpipe, ang larynx may iba ring pangalan yan. Okay? So larynx is commonly called the voice box, is an organ on top of the neck involved in breathing, producing sound, and protecting the trachea against food aspiration. So pinoprotektahan ka daw nito para hindi ka masamid. Kaya niya sinabing pinoprotektahan ka nito kasi nasa larynx yung epiglottis. Ang nagpoprotekta talaga is yung epiglottis. And part siya ng larynx. So, minsan tinatawag natin siyang voice box kasi dito nanggagaling yung boses natin. Ito, kung makikita nyo yan, nagva-vibrate, yan yung nasa loob ng, yan yung voice box natin or yung larynx. Pag nagva-vibrate siya, saka tayo nagkakaroon ng sound or boses. Kung naririnig nyo ako ngayon dahil nagsasalita ako, ang reason dyan is nagva-vibrate ngayon yung lalamunan ko. Subukan nyo magsalita, sabi nyo, tas humawa kayo sa lalamunan nyo, mararamdaman nyo din na may nagva-vibrate dyan. Yun yung larynx. So, papakita ko sa inyo video example para mas maging malinaw sa inyo kung paano to gumagana. Maikli lang to. So, ito yung larynx. Andyan yung link sa YouTube channel kung gusto nyo panoorin ng buo. Pakitignan nyo lang. So, yun ang larynx natin. Siya yung gumagawa ng tunog kapag nagsasalita tayo. Next is yung trachea. Kanina pa natin ito pinag-uusapan. Ito yung huling organ na nasa labas ng lungs.
trachea. Kasi yung susunod yan is bronchi, nasa loob na ng lungs yan, no? So, pagkatapos natin sa larynx or voice box, yung hangin bababa na sa trachea. So, ano ba yung trachea na yan? Para magkaroon kayo ng idea, kung dumadaan kayo sa palengke, may makikita kayong binibentang ganto, baga. Ito yung malambot, yan yung esophagus, yan yung dinadaanan ng pagkain. And then, merong matigas dyan, na yan yung tinatawag na trachea or windpipe. Yan yung dinadaanan ng hangin. Next, dito na tayo sa lungs. Maraming parts ng lungs. Hindi tayo magpo-focus sa mismong lungs as a whole. Pag-uusapan natin yan as part by part. Okay? So, alam naman natin kung ano yung lungs. Ito yung baga. So, kung kumakain kayo ng bopis o kaya ng dos tres, yan yung lungs ng baboy o baka. Hindi ko sigurado kung baboy ito o baka na. Pero yung dos sa dos tres, ito yon, yan yung lungs. And dito sa tres, minsan may makikita kayo dyan parang kulay puting matigas na parang buto. Yun ang esophagus. Yun ang trachea. Yung parang may maputing mabuto-buto na may napapaligiran ng taba. Ito naman tong bopis, yes, puro lungs yan. So, ang susunod sa trachea or windpipe na dinadaanan ng hangin is mahahati ngayon yung hangin sa left and right parts, no? So, meron tayong left and right bronchi. Yung left bronchi papunta sa left side ng lungs and yung right bronchi papunta sa right side ng lungs. So, parang maghihiwalay yung nanlandas yung dalawang hangin papunta sa left and right. And then, yan. Pag pasok yan sa lungs, maghihiwalay pa yan, magbabranch out pa yan sa mas maraming, mas maliliit na bronchi na tinatawag nating bronchioles. So, dito, yan, mukha siyang sanga ng puno. In fact, pag binaliktad mo yung puno, ayan, mukha siyang sanga ng puno, no, na binaliktad lang. In fact, minsan, pag nagtuturo yung mga teachers, nagdadala kami ng tangkay ng ubas kasi yung ubas parang bronchioles yan ang itsura niya. And sa dulo, kahawig niya rin yung mga alveoli. Mamaya malalaman nyo kung ano yung alveoli. So, tignan natin, balikan natin kung saan na dumadaan yung hangin. So, yan, napasok yung hangin. And then, madidistribute na siya sa mga branches ng bronchioles sa lungs. Ngayon, nanggaling na yung hangin sa ilong, dumaan na sa throat or sa pharynx, dumaan na sa larynx, dumaan na sa trachea, dumaan na sa bronchi, dumaan na sa bronchioles. Ang kahuli-huli ang destination niyan is yung tinatawag nating alveoli. So, eto yon. Pag zoomin mo sa lungs, eto yung kaduluduluhan ng hangin. Diyan siya pumupunta. And yung alveoli, meron yung mga ugat-ugat, no? So, dito may red tsaka blue na ugat. Hindi sila talagang literal na red and blue. Pare-pareho silang red. Kaya lang red and blue yan para pakita sa atin na merong isang ugat na nagdadala ng dugo na may lamang oxygen, yun yung red, ito yung pabalik na sa katawan natin, and merong dugo na nagdadala ng carbon dioxide. Ibig sabihin, yung isa may dalang basura na itatapon, which is carbon dioxide, yung blue, yung red naman may dalang goods yan na i-distribute sa katawan natin. Ulitin ko, yung blue dito, hindi to literal na blue pag nasa katawan ng tao. Pareho talaga tong red. Magkaiba lang yung kulay niya pag din-drawing para malaman natin kung alin yung nagdadala ng carbon dioxide na itatapon at alin yung nagdadala ng oxygen na ikakalat sa katawan natin. So, para sa yan, bakit may red and blue, daanan niya ng dugo, mamaya papaliwanag ko kung bakit may dugo na dumadaan dyan. So, eto yon. Pag humihinga ang tao, pag nag-i-inhale ka, lumulobo din yung alveoli kasi dyan napupunta yung hangin eh. Kaya lumalaki yung lungs natin. So, ito yon, yung hangin napasok sa lungs natin and lumalaki yung napasok sa katawan natin and lumalaki yung lungs kasi nai-inflate din yung mga alveoli. So, tignan natin, ano ba nangyayari sa loob ng alveoli? So, dito, sabi ko nga, may mga ugat-ugat dyan na dinadaanan ng dugo. And yung, mapapansin nyo dito, may violet na dugo, may red na dugo. Hindi talaga violet yan, pareho silang red. Yung isa lang is mas brighter na red.
So, yung medyo bluish na dugo na yan yung may dalang basura na carbon dioxide na itatapon na. So, yung red naman, yan yung kumukuha ng oxygen. Ito yung alveoli, ayan o. Di ba alveoli yan? May empty space sa loob. Puro hangin yung laman yan. Yung hangin na yun, kumukuha yung lungs natin ng oxygen at tinatransfer sa dugo. And then yung dugo naman, na galing sa blue na ugat, o galing sa, o may lamang deoxygenated blood, or may lamang carbon dioxide, pinapasa yon sa lungs para itapon. So, pag exhale natin, matatanggal yung carbon dioxide and ma-absorb natin yung oxygen. So, doon nagkakaroon ng palitan. Kung tatanungin nyo ako kung para saan yung oxygen, malilinawan tayo dyan pag pinag-usapan na natin yung circulatory system, which is next topic kasi magkarugtong yung dalawang yan respiratory tsaka circulatory system. Last part is yung tinatawag nating diaphragm. Ngayon, makinig kayo kasi hindi nawawala sa periodical test tong topic na po. So, akala natin kasi, pag humihinga tayo, pinapalaki natin at pinapaliit yung lungs natin. Mali yun, hindi natin kayang paggalawin ng lungs kasi hindi siya yari sa muscle. Pero may muscle ang respiratory system natin na tinatawag na diaphragm. Ang paghinga natin is nakadepende yan sa movement ng diaphragm. So, obserbahan nyo mabuti to, okay? Nalaki yung dibdib, anong galaw ng diaphragm? Hindi ba pag ang diaphragm bumababa, napapansin nyo na lumalaki yung dibdib? Ibig sabihin, pag bumababa ang diaphragm, anong action mo? Inhale or exhale? Siyempre, kung lumalaki yung dibdib mo, napasok yung hangin nun, nag-i-inhale ka. So, tandaan nyo, kapag bumababa ang diaphragm, napasok ang hangin sa dibdib natin. Or nag-i-inhale tayo kapag bumababa ang diaphragm. Kapag naman ang diaphragm is tumataas, tignan nyo, di ba, naliit yung dibdib natin dito. So, ibig sabihin, pag tumataas yung diaphragm, lumalabas yung hangin or nag-e-exhale tayo. So, pinakamagandang paliwanag dyan para makita nyo is ito. Binibigay itong project ng grade 10, yung lobo na yan. Napapansin nyo, di ba, pag hinihila pababa yung violet na lobo, nagkakaroon ng negative pressure sa loob. Lumulobo yung dalawang lobo is napupuno ng hangin. And then pag tinataas naman yung violet na goma sa ilalim, nafa-flatten yung lobo. Parang ganyan yung paggana ng lungs natin. Parang binobomba na natin yung hangin papasok at palabas dahil tumataas at bumababa yung diaphragm. Pag bumababa ang diaphragm, napasok ang hangin. Pag tumataas yung diaphragm, nalabas yung hangin.